So hello, good morning, good afternoon, and good evening. Sumurak Luna here for another toy review. And now, meron tayong Batman Arkham Knight from LPZZ. Big shout out to LPZZ, thank you so much. And big shout out to Matchbox Toy Store. So please do check out his page on Facebook, Matchbox Toy Store. And as well on Shopee. Meron siyang Shopee. Check out para sa mga action figures yun din as well. Alright. So thank you Kuya Ralph at Elisa of Matchbox. Thank you. So ngayon guys, let's do the review. If you watch already the unboxing video ng LPZZ Batman Arkham Knight, so most likely nakita niyo na yung mga accessories. But we will do a recap on those accessories guys. Okay? So again, once you receive the LPZZ Batman Arkham Knight, and this is made on China, and this is a combination material of ABS plastic with ano ko ba masasabi to, high technological body sculpt ang dating. Alright, it's a new body sculpt na hindi natin makikita on other action figures. Okay, now meron the, you will get the action figure which is Batman the Arkham Knight. You will get as well this one, this accessory na the Disruptor. So everything, kung hindi nyo kabisado lahat ng weapons ni Batman Arkham Knight, especially sa game, you can refer on the manual included sa package. Ito siya. Ayan. Ayan siya guys. Lahat ng details nandito in Chinese and even on English. Okay? So ito, ngayon ko lang nalaman Disruptor kasi tagal ko nang nakalimutan yung pangalan ng weapon niya dun sa game. Okay? Then next is the cowl or the Batman mask. Ayan. Napakaganda. And the alternate head of Bruce Wayne na unmasked. Super solid guys ng detail nito kung tutuusin. From the hair itself, the hairstyle, the ears, sobrang ganda ng detail, as in yung quality ng paggawa ng paint niya, champion, panalo. Pati yung eyes mo looks real. Diba? Parang hindi siya kasama, ano siya, para siyang in art ang dating, na parang silicone eye ang dating na niya. Pero hindi siya silicone guys ha. Maganda lang yung pagkaka-paint ng mata. Ayan o. Diba? Sulit. Pati kuha yung sa facial expression, yung ang tawag nito, cleft cheek, or basta yung dito yan, yung hiwa na, nakalimutan ko yung tawag, sorry guys ha. Yan, kuwang-kuha, diba? Poging-pogi. At saka yung pagiging rugged niya na parang meron siyang konting beard. Ayan, makikita nyo, ganda oh. Ginawa talaga nila eh. Yan, sobrang panalo. Then the base and the stand, ayan, nice finish dun sa Batman Arkham Knight. Pati yung design niya, sana ito linagyan na lang nila ng konting shading, hindi all black, diba? Pero nonetheless maganda pa rin siya. Yung base and stand niya, it's very basic na parang kagaya lang din ng Mezco or SHF base and stand. Then meron siyang kasama din na weapons doon sa package. Ang nakalimutan ko na naman to, yung tawag nito is based on sa manual, kagaya niyan, line launcher ito, ayan, pakaganda ng details. So siguro magagamit mo siya kung sinunod, pwede na, try mo lang, di ba? Basta kaya o maganda yung pagkakatali mo. Ayan. Para matest mo lang tong
line launcher ni Batman. Yan. Tapos, meron tayong bat claw. Ito. Ang ganda, diba? Kuwang-kuwa yung details niya base sa game itself. And, meron din tayong voice synthesizer. Ayan. Usually, dito mo makikita eh. Naalala ko dun sa game. May video makikita mo dyan. Kung ano yung sinasabi. Parang ganun. Basta yun. Kalimutan ko na. And then, freeze gun gel. Kung tama ako, explosive gel. Yan. So, usually ginagamit sa game talaga. So, ulit, kuwang-kuwa eh. Kuwang-kuwa yung details talaga eh. Ganda eh. Then, Batarang. Actually, Batarangs to. Kasi, ito yung basic Batarang. Yan. Hindi siya na-fold. Literal siyang ganyan. Kasi may ibang Batarang. Like sa MCF, ginawa nila yung may Batarang na na-fold. Okay siya. So, ito yung other Batarangs na kasama. Na it has different colors na kasama din sa game kasi it has its own different purposes. Okay? Teka lang. Malaki ang daliri. Ayan. May blue, may red, and green. So, bonus Batarang siya dun sa figure. And then, meron din tayong freeze grenade. Ayan. Diba? Then we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 pairs of hands. So 1 is the gripping hand for the weapon. Ayan. Yan ay linagay ko dito sa ating figure. And then one pair is the parang posing. Naka-pose yung hand niya na open palm, like kakatapos lang niyang mag-throw ng weapon. Ayan. Ayan siya. Ganda ng details. And then another pair of gripping hand para sa weapon. Ayan. Okay. And then the default hand kasi nito is the close fist. Ito siya. Ayan. Okay. And another pair which is the open palm. Para sa akin para siyang open palm strike ang dating. Hold on guys, nahanap ko eh. Nagkakamali lang ako eh. Ito yung isa, isang pair. Actually, nawawala yung pair na isa. Yan. Hindi. Ito na nga yan. Ayan siya. Hindi siya gripping eh. Pero ito most likely pwede mong gamitin din siguro pang gripping. So, it depends on the weapon na gagamitin. Pwede sa bat claw. Then, yung last pair is the para sa Batarang. Ayan, sorry. Gripping hand para sa Batarang. Ayan, diba? Ang dami. Now, going on the details and articulation. Oh, ang details ito napakasulit. It is the same as it is on the actual video game na Batman Arkham Knight. Wala akong masabi. Napakaganda. Details from head. Tingnan nyo naman. Napaka-solid. Yung eyes niya.
Kala nyo banlag yan, pero hindi yan banlag guys ha. Kasi yung reflection, once, yung reflection ng light, pag tumama sa mata, nagre-reflect. Kasi ang ganda ng pagkakagawa, blue eyes po, para talagang totoong mata. Kumbaga, crystal ball eyes like, oh, diba? Sobrang ganda ng head sculpt, armor, as in, sulit. Parang advanced armor na siya talaga. Ayan o. Pati yung utility belt niya, sulit ang pagkaka-paint guys. Ayan o. Yung abdomen armor niya, parang carbon fiber finish. Halos lahat eh o. Titingnan mo, pati yung shoulder. Ayan o, makikita mo, parang carbon fiber talaga o. Ayan o. Diba ganyan yung sa mga carbon fiber na original carbon fiber na style of steel o. Ganda. Overall details guys, wala akong masabi. From the body armor or Batman suit, it's 10 out of 10 na. As in, hindi siya ganun kabigat sa weight. Alright, saktong-sakto lang. 1/12 scale siya, nakalimutan ko sabihin sa inyo. So it's a 6 inches action figure. Now, kasama din is the soft good na wired cape to guys. Ayan. 1, 2, 3, 4. Ayan. 4 na wire dun sa cape. 1 in the middle, then 1, 2. Actually 4 kasi parang ang dating niya is by 2. 2 sa left, 2 sa right. Ayan. And then ang kinaganda is it has a Batman logo on the cape. So, ayan o. Makikita na. So, medyo hindi makita. Ayan. Kita nyo naman, diba? Ang ganda. Tsaka yung cape niya is not typical na cloth cape. Hindi. Silk cloth soft good cape or wired cape siya. Ayan. Articulation points niya, I would say na this will be from 25 until 30 points of articulation. From the head, let's start. Napansin ko, hindi lang left and right, ball jointed pa yan ha, and up and down na simple. It can fully retract down yung leg niya. Napakaganda guys. Oh. Ang titingnan nga yan. Oh. Diba? Super oh. Kasing yuko. Parang naka 45 degree angle na yung sa leg. Yun yung plus factor dito sa ginawa ng LPZZ. Napakaganda. Yan, isa pang factor is pag gagalawin mo yung shoulder niya, kasi butterfly joint to eh. Oh. It has a butterfly joint on the shoulders for awesome posing. Kinaganda niyan yung shoulder pad armor niya can be adjusted. Ayan. Kita niyo yan? Yung dito, na-adjust yan. Actually, ikaw na yung mag-a-adjust yung shoulder pad lang. Yan yung connector. You can go down there and then switch mo lang siya. Medyo tight talaga guys. Tight yung guys. Ano. Pwede mo ding isipit or i-clip yung cape para simple lang na parang ang dating nakatago siyang ganyan. Pwede mo siyang i-clip na ganyan kung ipopost mo in standing position or kneeling position, di ba? Napakasulit, napakaganda. And then yung shoulder, yung arms niya, may bicep swivel. Bukod pa sa butterfly joint, may bicep swivel yan. Double jointed sa elbow. And the hands, both hands or the wrist can do 360 degree. Ball jointed din yan dito. Okay, sulit yan. Tapos meron siyang sa torso naman, meron siyang ab crunch. Can flex up to like 15 degrees ata or 10 degrees yan. Sulit. Diba? And it can bend. Ayan o, kita nyo naman, diba? Ganda. Meron siyang minimal hip rotation or hip swivel.
And yung sa chest part niya, yung armor na yan, nagagalaw based on the movie. Pero, yan, hindi ko nga sinusubong tanggalin. Then, on the legs itself, ball jointed din yan, kung makikita nyo. Yan. Hindi siya makapag-split ng maayos dahil dito sa utility belt niya. Expect that. Ang kinaganda din dun sa articulation niya, it has a minimal swivel on the tights. Double jointed ang knee. Yan. Para sa napakaangas na bending, jumping, kicking pose for the Batman Arkham. Yan. Ganda. Or drop kick. Ayan. Sulit, diba? Now, sa foot part, sa ankle rotation, it can only do left and right. Napaka-minimal lang. Dahil doon sa shin guard niya, tumatama. Hindi mo siya masyado magagalaw. Yun lang yung hindrance. Pero okay na rin. Kasi sa armor naman talaga, dating mecha armor, ganun eh. Ayan. Ganyan lang siya. Ang ball movement niya. Kahit ball jointed. Minimal lang yung up and down din. Ayan o. Kung makikita nyo, moving backward, tumatama. Tumatama dahil sa heel protect, dun sa shin protected para dun sa heel. Ayan. Yung toes naman niya, bendable siya. So, sobrang tight. Ayan. Kaya medyo dinidiinan ko yan todo. So, overall articulation as well, kudos LPCC. It's a 10 out of 10. Plus the detail, 10 out of 10. Wala ka nang masabi for this new brand for Batman collection. Kung ikaw talaga ay Batman lover and gusto mo ng bagong line, bukod sa McFarlane Toys or DC Direct, I would say, or I'm strongly suggesting mag LPZZ ka. Napakaganda guys ng details. Bago lang sila pero sulit ang gawa. Perfect 10 out of 10 para sa akin siya. Pero kasi kung nasanay na kayo ng scale na kagaya ng McFarlane, medyo baka dun lang kayo ma-off kasi from 7 to 9 inches tall, di ba? 1/9 scale ang dating ng MCF. From 7 inches, Megafig nila medyo malaki, di ba? Yun ang pagkakaiba. Height comparison nila from InArt naman, bigyan ko lang kayo ng height comparison ayan. Mas malaki ang LPZZ compared sa sa InArt. Although pareho silang 1/12 scale action figure, alright. So kung si InArt ay eksaktong 6 inches, ang ating Batman Arkham Knight is at around 6.5 or sabihin natin 6.7 inches tall. Okay? Ayan. Overall, napakasulit as a toy collector, as a Batman collector. This a must-have. So, nag-release na rin sila ng other versions like Deathstroke, and I think meron na rin yung Batman Hula from the Dark Knight series. Alright. So, hope you enjoy this toy review of our LPZZ Batman Arkham Knight from the Batman video game, the Arkham Knight. Batman Arkham Knight. Alright? So, guys, thank you for watching. Please do like and follow my page on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube for more toy and unboxing review. And again, this is Sumerok Luna. Happy collecting and collect responsibly. So see you on the next toy review. Sumerok Luna out. Peace. Bye bye. Ciao ciao.